Si Daisy ay may-ari ng isang bagong tayong derm clinic. Maganda, makinis ang balat, at talagang maiengganyo kang magpaayos sa kanyang klinika at gugustuhing maging kasing kinis niya ang kutis. Bagong tayo ang kanyang lugar. Mura lamang ang serbisyo ng klinika na nasa loob ng isang maliit na subdibisyon. Halos kalahati lamang ang presyo ng mga serbisyong kanilang iniaalok sa kanilang mga customer. Maayos naman ang lugar at maganda ang loob ng kanilang klinika. Nagbibigay pa sila ng libreng pagkain at inumin. At madalas ay may nakapaskil na promo sa labas ng kanilang pinto. Halos araw-araw ay puno ng mga taong gustong magpaganda ang kanyang klinika. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang mga parokyano, ay may lihim na itinatago at pilit kinakalimutan si Daisy. Ilang buwan na ang nakakalipas nang mapabalita ang pagkasira ng mukha ng isang matandang babae matapos di umano ay magpa-ineksyon sa lumang klinika ni Daisy upang mabawasan ang mga kulubot nito sa balat. Naging maayos naman ang mga unang sesyon nito, subalit nang lumaon ay nakaramdam ng hindi magandang sensasyon sa kanyang balat. Nagsimulang mangati, mamula, at nagkasugat-sugat din ang mga parte kung saan itinurok ni Daisy ang mga gamot. Hindi din nagtagal, ay naging matindi ang pagkasira sa mukha ng matandang babae. Naging malalim ang mga napupulok na sugat na ang ilang parte ay umabot na hanggang sa bungo ng kawawang matanda. Nagsimula iyong mabulok na pinanggagalingan na ng mabahong amoy. Ilang beses na bumalik ang matanda sa klinika ni Daisy upang patignan sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Maayos na nakiusap noon ang matandang babae sa kanya. Natulungan siya upang mapagaling ang mga sugat o kahit man lang maibsan ang masakit nitong nararamdaman. Subalit sinabi ni Daisy na wala siyang maitutulong at sigurado siyang walang kinalaman ang kanyang ginawa sa pagkakasira ng mukha ng matanda. Maraming customer noon si Daisy na nasa loob ng klinika, kung kaya't sinabi na lamang nito natatawagan niya ang matandang babae na kahit minsan naman ay hindi niya ginawa. Makailang ulit tuwing gabi, sa tuwing isasara na ni Daisy ang klinika, ay makikita niya ang matanda sa labas. Makikiusap. Subalit mabilis lamang itong iiwan ni Daisy sakay ng kanyang sasakyan. Diri ang naramdaman ni Daisy sa tuwing lalapit ang matandang babae, sapagkat nakatakip man ang mukha nito, ay naaamoy niya ang pagkabulok ng laman nito. Ilang araw na hindi nagtungo si Daisy sa klinika at hinayaang ang mga empleyado ang umasikaso sa mga parokyano, hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lamang nila na pumanaw na ang matanda. Nagbigti, marahil dahil sa depresyon na kanyang naramdaman. Magmula noon ay nagsimula na ang mga nakakakilabot na pangyayari sa lumang klinika. Ang pagpapakita ng isang taong walang muka sa salamin tuwing gabi.
Ang mga pag-iyak sa loob ng kwarto kung saan ginagawa ang mga serbisyo ng klinika at ang nagsabog ng mga gamit sa tuwing bubuksan nila ito sa umaga na para bang may kung sino na nagwala sa loob. Ilang beses ding nagpakita ang matandang babae sa mga panaginip ni Daisy, kung saan kita niya ang nabubulok na mukha ng matanda habang tinatawag ang kanyang pangalan at humihingi ng tulong. Dahil sa mga nakakakilabot na pangyayaring iyon, ay minabuti niyang isara ang klinika at maghanap ng bagong pagtatayuan ng negosyo. Maswerte na lamang si Daisy na walang nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil wala na ding pamilya ang matandang babae. Sa bagong pwesto ng klinika ni Daisy ay normal naman ang lahat at wala silang nararanasang anumang kababalaghan at pagpaparamdam. Natigil na din ang mga panaginip niya tungkol sa matandang babae at sa kanyang tingin ay mas lalo pang lumakas ang kanyang negosyo sa bago niyang pwesto. Isang gabi, sarado na ang klinika at nakauwi na ang mga empleyado. Halos buong araw na namang puno ang klinika. Paakyat na si Daisy ng hagdan patungo sa ikalawang palapag ng bahay kung saan siya tumitira nang bigla niyang narinig ang pagtunog ng telepono sa reception area. Nagtaka siya sapagkat 11:00 na ng gabi ay may tumatawag pa sa kanilang klinika. Agad bumaba si Daisy ng hagdan at sinagot ang telepono. Hello? Ang bungad nito sa tumatawag. Subalit wala siyang narinig na pagsagot mula sa kabilang linya. Tahimik na para bang nasa loob ng isang saradong lugar ang kinaroroonan ng tumatawag. Hello? Daisy's Derm Clinic. Ang muling bati ni Daisy. Narinig niya ang paputol-putol na pagsasalita ng tumatawag. Naisip niya na marahil ay may problema lamang sila sa komunikasyon kung kaya't hindi niya marinig ang sagot ng nasa kabilang linya. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo maintindihan. Punta na lang po kayo dito sa klinik. Ang sabi ni Daisy. Muli pa sana siyang magsasalita upang sabihin ang oras ng pagtanggap nila ng customer nang marinig niya ang sagot sa kabilang linya. Sige, pupunta ako. Ang mabagal at mahinang sagot ng isang babae at narinig ni Daisy ang tunog ng pagkaputol ng tawag. Napaisip si Daisy. Hindi naman siguro ngayon pupunta ang tumawag dahil maghahating gabi na. Binaliwala na lamang niya ang sinabi ng nakausap sa telepono. Naglakad siya patungo sa hagdan at tumakyat papunta sa kanyang tinutuluyan sa ikalawang palapag. 12:00 ng hating gabi ay nakaupo si Daisy sa harap ng isang tukador at nakatingin sa salamin habang naglalagay ng kung anong krema sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang pahiran din ang paligid noon. Minasahe pa niya ang kanyang pisngi. Idinilat ni Daisy ang kanyang mata at napakunot ang kanyang noo.
nang makita ang isang mapulang butlig sa kanyang pisngi. Wala naman ito kanina, ang may pagtataka niyang sabi, at marahan pang tinapik ng daliri. Subalit halos mapasigaw si Daisy dahil sa naramdamang hapdi mula sa maliit na butlig sa kanyang pisngi. Napaluha pa si Daisy dahil sa sakit na naramdaman. Tinignan niya ang lalagyan ng ipinahid niya sa kanyang mukha. Ngunit ito naman ang gabi-gabi niyang ginagamit at ngayon lamang siya tinubuan ng ganoon. Muli siyang tumingin sa salamin upang tignan ang butlig. Subalit nagulat si Daisy nang makita pa ang isa ding katulad noon sa kanyang noo. Nagtataka siyang muling marahang tinapik ang butlig. Subalit katulad kanina, ay nagdulot iyon ng matinding sakit sa kanyang mukha. Umiiyak siyang nagtungo sa banyo upang maghilamos at matanggal ang kanyang ipinahid. Hinilamusan niya ng tubig ang kanyang mukha. Sinisiguradong hindi niya mahahawakan ang dalawang tumubo sa kanyang balat. Subalit sa tuwing malalagyan ng tubig, ay nararamdaman niya ang masakit na pagtibok ng dalawang butlig. Sa huling beses niyang pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha, ay napatingin siya sa salamin. Medyo malabo ang kanyang paningin dahil sa tubig na bahagyang pumasok sa kanyang mga mata. Napaatras si Daisy nang maaninag niya sa salamin ng isang mukha na hindi sa kanya. Agad niyang kinusot ang mga mata at nang muling tumingin sa salamin ay nakita naman niya ang kanyang sarili. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga pagpapakita noon ng taong walang mukha sa kanyang lumang klinika. Nakaramdam ng takot si Daisy, subalit ipinagkibit balikat na lamang ang naiisip. Ang mahalaga ngayon ay mawala ang butlig sa kanyang mukha. Ilang minuto pa ay nakahiga na si Daisy sa kanyang kama. Patuloy ang hapdi na kanyang nararamdaman at ang pagkibot ng mga butlig. Subalit dahil na din sa pagod sa buong araw na pagtatrabaho sa kanyang klinika, ay agad din siyang nakatulog. Sa pagkakatulog ni Daisy ay nagsimula siyang nanaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na nasa loob ng silid sa kanyang klinika kung saan ginagawa ang mga serbisyo. Sa kanyang panaginip ay masikip ang kanyang kinalalagyan na kasya lamang ang dalawang tao. Siya at ang kanyang susunod na pasyente. Nagtaka si Daisy sapagkat luma ang mga gamit at kinakalawang ang mga aparatong ginagamit niya sa klinika. Hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pagbati ng isang babae. Sa kanyang pagtingin ay nakita niya ang babae na halos mawala na ang mukha dahil sa matitinding mga sugat. Nawawala na ang ilong ng babae na tanging mga butas na lamang ang nananatili sa gitna ng kanyang mukha. Nandudumilat ang mga mata na kakikitaan ng matinding sakit na nararamdaman. Kita na ang ilang parte ng bungo ng babae. Nalalaglag na din ang mga buhok at laman nito dahil sa mga sugat din na nasa kanyang anit.
Isang babaeng walang mukha. Napasigaw si Daisy sa kanyang panaginip. Unti-unting inalapit ng babae ang mukha nito sa mukha ni Daisy. Subalit hindi siya makagalaw. Gustuhin man niyang lumayo. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na humihingi ng tulong. Ang boses ng matandang babae mula sa luma niyang klinika. Napadilat si Daisy na habol ang kanyang paghinga. Iginala ang kanyang paningin sa kwarto at nakahinga ng maluwag nang hindi niya makita ang matandang babae. Subalit may pagtataka sapagkat patay na ang ilaw sa kanyang silid. Sa kanyang pagkakadilat ay agad niya muling naramdaman ang hapdi ng kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa mas marami ng parte ng kanyang ulo. Sa mukha, sa anit, at maging sa kanyang batok. Mas lalong naging matindi ang sakit na kanyang nararamdaman. Tumayo siya mula sa pagkakahiga. Nagsimula naman niyang marinig ang ingay na nagmumula sa kanyang klinika sa ibaba ng kanyang bahay. Nakaramdam ng takot si Daisy. May nakapasok sa kanyang klinika at ilang hakbang lamang iyon mula sa kanyang kinaroroonan sa itaas. Sinubukan niyang buksan ang ilaw upang tignan ang kanyang muka sa kanyang salamin, ngunit hindi iyon nagbukas. Kinuha niya ang kanyang telepono, subalit maging iyon ay hindi sumisindi sa kanyang mga pagpindot. Patuloy ang mga ingay na naririnig niya sa ibaba na para bang may nagbukas ng mga aparato. Ang tunog ng mga kagamitan na ginagamit ni Daisy upang pagandahin ang kanyang mga customer. Subalit ang isang ingay na ngayon ay gumugulo kay Daisy at nagdudulot ng takot sa kanya ay ang pagtawag sa kanyang pangalan na nagmumula sa ibaba. Tila pagtawag na may kasamang mga daing na parang may iniindang matinding sakit na nararamdaman. Nakaramdam ng matinding hapdi si Daisy sa kanyang pisngi kung nasaan ang unang butlik na kanyang nakita kanina. Dahan-dahan niya iyong kinapa. Halos sumabog ang kanyang ulo sa matinding sakit. Naramdaman din niya ang pagkabasa ng kanyang kamay nang ihawak niya iyon sa parting iyon ng kanyang pisngi. Malagkit ang naramdaman niya sa kanyang kamay. Inaninag niya iyon mula sa ilaw na bahagyang pumapasok sa kanyang bintana. At kilabot ang kanyang naramdaman nang makitang dugo ang kanyang nasa kamay. Nanginginig niyang muling hinawakan ang muka at nadama niya ang mga bitak sa kanyang balat. Ang mga malalaking bukol at ang mga butas. Hinawakan niya din ang kumikirot niyang anit. Sumama pa ang ilang hibla ng buhok nang tanggalin niya ang kamay mula sa kanyang ulo. Napaiyak si Daisy, hindi lang dahil sa nangyayari sa kanyang katawan, kundi dahil din sa naririnig niyang kung sino na ngayon ay umaakyat sa hagdan patungo sa kanyang kinaroroonan at ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Sa paglapit ng mga naririnig niyang yabag,
at ng boses na kanyang naririnig ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niyang sakit na sa pakiramdam ni Daisy ay umaabot na hanggang sa kanyang bungo. Namamanid na ang kanyang buong katawan sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Narinig niya ang boses na nasa labas ng kanyang pinto hanggang sa unti-unting bumukas ang nakasaradong pintuan. Napasigaw si Daisy nang maaninag ang matandang babae na nagpakamatay dahil sa kanyang ginawa. Naglakad ito papalapit kay Daisy na ngayon ay napaupo na sa sahig dahil sa matinding sakit. Dama niya ang tila pagkapilas ng balat sa kanyang muka. Napahiyaw si Daisy dahil sa sakit at takot. Kaharap na niya ang matandang babae. Katulad sa kanyang panaginip, ay bumulong ito sa kanya at humihingi ng tulong. Dahil sa kanyang halo-halong negatibong nararamdaman ng sandaling iyon, ay nawalan ng malay si Daisy. Sa kanyang pagdilat ay bumungat sa kanya ang liwanag ng kanyang kwarto at ang ilang empleyado sa kanyang klinika na nakita siyang nakahandusay sa sahig. Wala na ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang mukha. Wala na din ang matandang babae. Tinanong siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa kanya. Subalit mabilis lamang siyang bumangon at nagtungo sa klinika. Tinignan ang mga gamit na lahat ay nasa ayos naman. Sa kanyang likuran ay nagtatakang sumusunod ang mga empleyado ng klinika. Nakahinga ng malalim si Daisy. Marahil ay isang panaginip lamang ang nangyari sa kanya noong nakalipas na gabi. Pero parang totoong-totoo ang lahat. Humarap siya sa kanyang mga empleyado at ikwinento ang iniisip na napanaginipan. Ang matandang babae, ang mga ingay na kanyang narinig, at ang mga butlig na una niyang nakita sa kanyang mukha. Naisip niyang tignan ng kanyang mukha sa isang salamin malapit sa kanilang kinatatayuan. Napapatawa pa si Daisy dahil naisip niyang nasira na ang kanyang makinis na kutis. Tumayo si Daisy sa harap ng salamin habang nakangiti. Hanggang sa mabura ang kanyang kasiyahan nang makita ang kanyang nabubulok na mukha sa salamin. Napahiyaw si Daisy sa nakikitang nakakadiri niyang itsura at ang matandang babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Habang nagtataka naman ang kanyang mga empleyado dahil sa paghiyaw ng kanilang makinis na amo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating istorya at sa pag-aantay po kasi medyo natagalan po bago nasundan po yung ating upload. So mga 5 days po bago natin na-upload to matapos yung huli nating kwento. Meron lang po akong maikling shoutout po sa ilan po sa ating mga subscribers. Unang-una po ay shoutout kay Ma'am Rica Avelino ng Valenzuela. Shoutout ulit kay Ma'am Argus Babe Santos at sa kanyang Mami Leila and kay Daddy Edmar. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo sa mga stories natin. Sana po hindi po kayo magsawa sa pakikinig.
Shoutout po muli kay Ma'am Josephine Humaway, kay Ma'am Flor Delisa Quizon ng Saudi Arabia, kay Ma'am Minette na writer ng ilang stories ni Sir Paul ng Creepy Macpansit. Thank you so much ma'am sa pakikinig din po ninyo sa stories po natin dito sa Pinoy Thriller TV. Muli po ay maraming salamat po sa inyong patuloy po na pakikinig at pagsuporta sa channel natin. Mag-ingat po tayo parati lahat at God bless po sa ating lahat.